Kasalanang namana kay Adan at Eva, binura ng ating Panginoong Hesus. Ano ang misteryo ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan? Hello, what's up mga sangke? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangke, pag-uusapan po natin ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa sangkatauhan, kung papaano ng Diyos binura ang kasalanan ng tao na namana mula kay Adan at Eva. Ito ay kasaysayang naganap sa ating mundo na naitala o naisulat sa banal na aklat, ang Biblia. Totoong namana ng tao o ng sangkatauhan ang isang kasalanan mula po kay Adan at Eva. Lalong-lalo na po kay Adam. Ang kasalanan ay dinescribe mula po sa Biblia bilang isang paglapastangan sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ito ay pagre-rebelde sa harapan ng ating Panginoon. Mababasa po natin sa Biblia mga sangkay mula sa Book of Genesis kung papaano ng sangkatauhan sinuway ang utos ng ating Panginoong Diyos. Maganda ang plano ng ating Panginoon sa simula, mga sangkay, mula nung nilikha ng ating Panginoon si Adam and Eve. Ngunit mga sangkay, nagbago ang lahat matapos po nilang suwayin ang ating Panginoong Diyos doon sa Garden of Eden. Pagkatapos ng pagsuway nila sa ating Panginoon, doon nagsimula ang kasalanan ng tao. Nagkaroon ng kamatayan, pisikal at espiritual ang sangkatauhan. Nagtuloy-tuloy ang pagre-rebelde ng tao laban po sa ating Panginoon. Ngunit nagpatuloy naman ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Paulit-ulit nag-offer ang ating Panginoon ng kaligtasan. Maibalik lamang ang tao sa tunay na kalagayan. Ang taong may koneksyon sa kanyang tagapaglikha. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Bagamat nagkaroon ng isang malaking pagbaha sa buong mundo, isang kaparusahan sa sangkatauhan na magbubura sa lahat ng mga makasalanang tao, tinira naman ng ating Panginoong Diyos ang pamilya ni Noah na nagtuloy ng sangkatauhan magpahanggang ngayon. Subalit mga sangkay, hindi pa rin po nagbago ang lahat. Nagtuloy-tuloy pa rin po ang kasalanan ng tao. Hindi pa rin po tumigil ang sangkatauhan sa paglabag sa kalooban ng ating Panginoon. Kung kaya't mga sangkay, mababasa po natin sa Biblia, sa Deuteronomy chapter 9 verse 7, "Remember and do not forget how you provoked the Lord your God to wrath in the wilderness, from the day you came out of the land of Egypt until you came to this place. You have been rebellious against the Lord." Mismo mga sangkay, ang bayan ng Diyos, ang Israel, nagrebelde sa ating Panginoon sa kabila po ng mga kamanghamanghang mga bagay na nakita po nila, mga sangkay. Nakita nila yung pillar of clouds, pillar of fire. Nakita nila mga sangkay ang grabing pagbuhos ng parusa ng ating Panginoon sa Ehipto. Nakita nila mga sangkay kung papaano ng ating Panginoong Diyos hinati ang karagatan at nakatawid sila. Mga kamanghamanghang bagay na tanging ang Israel ay nakakita. Subalit mga sangkay, sinasabi sa Biblia na simula po nung inalis sila ng ating Panginoong Diyos mula po sa pagkasadlak o pagkaalipin sa Ehipto, naging rebellious sila sa ating Panginoon. Nagrebelde sila sa ating Panginoong Diyos. Naging nature na po ito ng tao simula nung nagkasala si Adam and Eve. Ayon po sa Biblia, sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala.
Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos kung kanino talaga nanggagaling ang kasalanan, na magpahanggang ngayon ay nananalaytay ang kasalanan ng ating mundo. Ang sumpa sa tao ay nagpatuloy, kung kaya't ang tao ngayon, mga sangkay, bagamat tayo ay nagkaroon na ng kaligtasan, isa sa sumpa ng tao, mga sangkay, ay nagkaroon na po ng kamatayan, ang pisikal natin at maging ang espiritual, na kailangan na po ulit maikonekta ito sa ating Panginoon. At kung hindi po ito maikukonekta sa ating Panginoong Diyos, mapupunta ang kaluluwa natin sa pagkapahamak. Dahil lamang po sa isang tao mula kay Adan, nagkaroon po ng lubhang kasalanan ang buong mundo. Paulit-ulit na nagkasala ang tao, mga sangkay. Hindi po tumigil ang tao sa pagsuway sa ating Panginoon, na kung babasahin po natin ang istorya sa kasaysayan ng sangkatauhan na nakatala sa Biblia, ang tao ay nagkasala ng paulit-ulit. Subalit patuloy na nagpo-provide ang ating Panginoong Diyos ng kapamaraanan kung papaano muli mailalapit ang tao sa kanyang tagapaglikha. Naipaliwanag nga rin po ito, mga sangkay, ni Haring David, kung saan sinabi po niya mismo, mga sangkay, dito na kahit nung siya po ay nasa sinapupunan pa, o ang isang tao ay nasa sinapupunan pa, siya na po ay may naman ng kasalanan mula po kay Adam and Eve. Ayon po sa Psalms chapter 51 verse 5, ako'y makasalanan at masama mula pa noong ako'y isinilang, kahit noong ipinaglilihi pa lang ako. Ayon po yan kay Haring David, mga sangkay, nang ibig sabihin lahat ng tao ay may namana na po o may binhina ng kasalanan mula kay Adan at Eva. Lahat ng tao ay hindi po nangagkaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng tao ay makasalanan. Sinasabi po mismo yan, mga sangkay, sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang hindi naiintindihan ngayon ng sangkatauhan, mga sangkay, na ang lahat ay makasalanan at kailangan muling mailapit ang tao sa ating Panginoong Diyos. Sa pagdaan ng napakahabang panahon, ang tao ay paulit-ulit na lumalangoy sa kasalanan. Maging ang bayan ng Diyos, mga sangkay, ang bayang pinili niya, ay paulit-ulit nasadlak sa kasalanan. Paulit-ulit na nagrebelde sa ating Panginoon. Noong panahong iyon, mga sangkay, ang tao ay wala na po talagang katubusan sa kasalanan. Ngunit dumating po ang isang araw ng pagliligtas, na mismo ang ating Panginoong Diyos ay nagkatawang tao upang mag-alay at nang malinis ang sangkatauhan. Ayon po sa Hebreo chapter 9 verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Noong panahon, mga sangkay, ng tabernakulo, panahon ito ng Israel, lahat ng mga nagkakasala noon ay kailangan mag-alay, magdala ng hayop, mga sangkay, sa tabernacle upang ialay ito sa ating Panginoong Diyos. Ang dugo ng mga hayop na ito ay iaalay sa ating Panginoon upang magkaroon po ng pangtabon sa kasalanan. Sa ganito lamang pong pamamaraan, maiibsan ang kasalanan ng tao noong unang panahon, mga sangkay. Kung kaya, upang mabura na ang kasalanan ng tao o ang pagkagapos ng tao sa kasalanan, kailangan na po ng isang matinding pagliligtas. Kailangan po ng isang dugo na perpekto, walang kasalanan, na siyang magpupunas at magbubura sa kasalanan ng sangkatauhan na nakagapos po kay Satan Lucifer. Dito na nangyari, mga sangkay, na ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, isang dakilang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay, nagpakumbaba at nagkatawang tao upang iligtas at linisin ang tao sa kasalanan at maibalik muli, mga sangkay, sa kung ano ang tunay na kalagayan ng isang tao. Ayon po sa Biblia, mga sangkay, ang propesiya ng pagkasilang ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po kay Jesus Christ ay naganap, at naipropesiya ito, mga sangkay, sa Isaiah chapter 9. Ayon po sa Biblia, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Malinaw, mga sangkay, kung sino ang taong ito, kung sino si Jesus Christ. Siya po ay ang sinasabing Wonderful, Counselor, Mighty God, at Everlasting Father. Sa madaling sabi, siya po ang Diyos na nagkatawang tao, mga sangkay.
Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tinubos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang dugo, mga sangkay. Ang istorya ng buhay ng ating Panginoong Hesus sa mundong ibabaw ay makikita po natin kung papaano niya inalay ang kanyang sarili. Bagamat napakahirap na ito, siya po ay nagkatawang tao na ang ibig sabihin lamang, mga sangkay, naranasan niya ang kung anumang nararanasan ng tao noong panahong iyon. Siya po ay nag-alay ng kanyang buhay, ipinako sa krus, at sa araw na ipinako ang ating Panginoong Hesus, dito nagkaroon ng katubusan ang kasalanan ng isang tao. Kung kaya tinatamasa po natin yan magpahanggang ngayon. Ayon po sa Efeso chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Just imagine, mga sangkay, ang ating Panginoong Diyos bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Tandaan po natin, mga sangkay, ang ating Panginoon ay hindi po limitado ang kanyang kapangyarihan. Kahit ano ay pupwede niyang gawin dahil siya po ang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Sa pagkakataong yun, mga sangkay, tanging dugo lamang ng isang perpektong nilalang o perpektong tao ang kinakailangan para mabura ang kasalanan ng sangkatauhan. Dito na pumasok ang eksena ng ating Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Inalay niya ang kanyang sarili. Pagamat mahirap ito, mga sangkay, pero dahil sa pagmamahal niya sa sangkatauhan, tiniis niya ang bawat hampas. Tiniis niya ang pagpapapako sa krus. Tiniis niya ang pagtatraidor ng mga taong nakapaligid sa kanya upang matubos lamang ang tao mula sa kasalanan. Dahil ang tao noon, mga sangkay, ay naglalakad na papuntang impyerno. Pero dahil, mga sangkay, kay Jesus Christ, binalik niya tayo sa kung ano ang tunay na kalagayan natin, na kung saan ngayon mayroon na po tayong koneksyon sa ating Panginoong Hesus. Dahil po sa pagpapapako ng ating Panginoong Hesus at dahil po sa kanyang dugo, binura niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Ganyan kahalaga ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Bagamat hindi po ito pinahahalagahan ng maraming tao, mga sangkay, subalit ito po ang hiwaga ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Na bagamat paulit-ulit ang tao lumalangoy sa kasalanan, paulit-ulit ang tao na nagrebelde sa ating Panginoong Diyos, tinubos pa rin po tayo ng ating Panginoong Diyos, na mismo siya ay nagkatawang tao at ang kanyang dugo ang naging pantubos sa sangkatauhan. At pagkatapos ng 3 araw, mga sangkay, muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus at siya ay bumalik sa kanyang kaharian doon sa langit. Ngayon, mga sangkay, tayo ay may kaligtasan. Ngayon, mga sangkay, bukas na ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Subalit, kailangan po ito ng aksyon. Kailangan po may gawin ang isang tao. Kailangan maglingkod ang isang tao sa ating Panginoong Diyos upang magkaroon ng koneksyon muli sa ating Diyos na tagapaglikha. Kailangan ng taong paglingkuran ang ating Panginoon. Ano ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.